Nakakaramdam ka ba ng suplado kamakailan? Parang wala kang pag-unlad sa buhay. Minsan nakaharang ang landas sa unahan ng mga bagay na kinakapitan natin. Nakakatakot ang pagbitaw, ngunit ito ang unang hakbang tungo sa bagong simulang inilaan ng Diyos para sa iyo. Mahal, huwag kang mag-alala. Malapit ka ng isulong ng Diyos. Para magawa niya ito, kailangan niya ang inyong kooperasyon. Habang ginagawa niya ang kanyang bahagi, kailangan niya na gawin mo ang iyong bahagi. Ang iyong bahagi ay ang bumitaw, iwanan ang iyong mga kalakasan at kahinaan, pakawalan ang iyong nakaraan na mga sakit at pasakit, pakawalan ang iyong pride at ego. Sa halip na hawakan ang mga ito, hawakan ang iyong pananampalataya sa Kanya. Habang pinapanood mo ang video na ito, anyayahan siya sa mga sitwasyong iyon at hayaan siya na isulong ka. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa ito nagagawa. Gayon din, mag-click sa pindutan ng abiso upang makatanggap ng higit pang mga nakasisiglang mensahe. Ang pakiramdam ng pagiging suplado ay maaaring mag-alala at magpanik. Maaari kang makaramdam ng pagkabigo at kawalang kakayahan kapag hindi ka maaaring sumulong o sumulong sa isang sitwasyon. Ito man ay isang personal na layunin, karera, o relasyon, ito ay nagpapasaya sa iyo at nakakapagod. Kung sa palagay mo ay paikot-ikot ka at hindi sumusulong, kung minsan ay maaari ka ring makaramdam na nakulong. Maaaring parang may pumipigil sa iyo at paulit-ulit ka sa partikular na yugto ng iyong buhay. Ngunit dapat mong malaman na alam ng Diyos ang lahat ng ito. Siya ang iyong Ama na nakakakita sa kadiliman at sa liwanag, kaya naman ipinadala niya sa iyo ang salitang ito sa araw na ito. Nais ng Diyos na makialam. Gusto niya ang pinakamahusay para sa iyo. Nais niyang magdala ng mga solusyon para sa iyo. Ninanais niya na umunlad ka sa lahat ng iyong pagsisikap. Ayaw niyang makaramdam ka ng stuck o trap. Nais niya ang tagumpay at pag-unlad para sa iyo. Ngunit lahat ng ito ay posible kung papayagan mo siya. Ang mga dakilang plano niya para sa iyo ay matutupad kung bibitaw ka lang, kung susuko ka lang. Kung hindi mo siya pinahintulutan, hindi niya maibibigay sa iyo ang mga hinahangad ng iyong puso. Binigyan ka ng Diyos ng malayang pagpapasya, na hindi magpapapilit sa kanyang sarili sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niya ang iyong pakikilahok dito. At para makilahok, kailangan niyang bitawan mo ang lahat ng pinanghahawakan mo maliban sa iyong pananampalataya sa Kanya. Ang pagpapaalam ay pagsuko sa kung ano ang hindi mo kontrolado. Nangangahulugan ito na palayain ang hindi mo mababago sa Diyos na maaaring magbago nito. Ito ay pagsuko sa Diyos at pagpapahintulot sa Kanya na kontrolin. Narinig mo na ba ang pariralang, let go and let God? Iyon ang dapat mong gawin. Dapat mong pakawalan ang iyong mahigpit na pagkakahawak sa mga sitwasyong iyon at hayaan siya na akayin ka sa direksyon na gusto niya. Kapag ginawa mo ito, ipinapakita nito na nagtitiwala ka sa Kanya at sa Kanyang mga plano para sa iyo. Ipinapakita nito na naniniwala kang dadalhin ka niya sa isang bukal ng kagalakan at kapayapaan. Gayon din, kung tumanggi kang bumitaw, sinasabi mo na hindi mo pinagkakatiwalaan siya sa iyong buhay. Sinasabi mo na hindi ka nagtitiwala sa Kanyang mga plano at layunin para sa iyo. Maaaring hindi mo ito sabihin ng malakas o isipin ito ng aktibo, ngunit ito ang sinasabi ng iyong aksyon. Ngunit dapat mong tandaan na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Ang pagtitiwala sa Kanya ay palaging magiging isang mabungang desisyon. Pakinggan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagtatalaga ng iyong mga paraan sa Kanya. Sinasabi sa awit 37:5-6, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, at gagawin niya ito, paliwanagin niya ang iyong matuwid na gantimpala na parang bukang liwayway. Ang iyong katuwiran ay parang araw sa katanghalian. Magkaroon ng kamalayan sa mga bagay na dapat mong bitawan. Ang iyong puso ay puno ng maraming bagay na humahadlang sa Diyos sa pagsulong sa iyo, at hanggang sa iyong pabayaan ang mga ito, ikaw ay mananatili sa parehong posisyon. Narito ang ilan sa mga bagay na yon. Number 1. Let go of your past. Kailangan mong bitawan ang nakaraan na hindi mo na mababawi.
Hayaan mo at hayaan ang Diyos na gumawa ng bagong bagay para sa iyo. Hayaang bigyan ka niya ng isang kasiyasyang kasalukuyan at isang magandang kinabukasan. Ang paglubog sa mga pagsisisi, what ifs, at had I news ay hahadlang sa iyong pag-unlad. Nangyari na ang mga pangyayaring iyon at wala nang babalikan doon. Ang iyong mga pagkakamali ay nangyari at dapat mong mapagtanto na sila ay nasa nakaraan. Ang pinakamahusay na magagawa mo ay matuto mula sa kanila at magpatuloy. Ang pagpapabaya sa nakaraan ay magtutuon sa iyo ng mas mahusay na pagtutok sa hinaharap. Ngunit sa maraming pagkakataon, masyado kang nakatutok sa nakaraan. Masyado kang nakatutok sa mga bagay na lumipas na at wala kang magagawa para baguhin ang mga ito, na hindi mo namamalayan ang kasalukuyan at ang iyong hinaharap. Kung hindi ka mag-iingat at magpapatuloy sa ganitong paraan, patuloy kang mawawalan ng oras, at ang mga araw ay maaaring patuloy na lumipas nang hindi ka nakakahawak sa iyong buhay. Ngunit kapag binitawan mo ang iyong nakaraan, maaari kang tumuon sa iyong kasalukuyan at mas mapaghandaan ang hinaharap. Pagkatapos ay mananatili ka sa iyong pag-asa at pagtitiwala sa Diyos habang Siya ay gumagawa ng mga dakilang bagay at nagbubukas ng mga bagong kabanata para sa iyo. Ang salita ng Diyos sa Isaias 43:18-19 ay nagsasabi, "Kalimutan ang mga dating bagay, huwag mong isipin ang nakaraan. Tignan mo, gumagawa ako ng bagong bagay. Ngayon ito ay bumubulusok, hindi mo ba napapansin? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang." Sinasabi ng banal na kasulatang ito na kalimutan ang mga dating bagay at huwag manatili sa nakaraan. Kapag ginawa mo ito, makikita mo ang bagong bagay na ginagawa ng Diyos. Nilalayon ng Diyos na magdala ng malaking pag-unlad sa iyong buhay na higit sa mga paraan na maiisip mo. Nais niyang isulong ang iyong buhay at pabilisin ka sa mas mataas na antas ng kadakilaan. Ngunit kailangan niyang kalimutan mo ang nakaraan, hayaan mo ang mga dating bagay na hindi mo nagawang makamit at tumuon sa Kanya, habang binibigyan ka niya ng mas kahanga-hangang mga nagawa. Bilang 2. Iwanan ang iyong mga alalahanin at pagkabalisa. Dapat mo ring bitawan ang iyong mga alalahanin at pagkabalisa. Masyado kang nag-aalala tungkol sa mga kawalan ng katiyakan sa iyong buhay. Marahil ay hindi ka sigurado sa susunod na hakbang o nag-aalala ka na nasa maling landas ka. Dapat mong bitawan ang lahat ng ito at ilagay sa mga kamay ng Diyos. Ilagay sila sa Kanyang pangangalaga. Ibig sabihin ay inilalagay mo siya sa kontrol. Sa halip na mag-alala tungkol sa mga bagay na iyon, ilagay ang Diyos sa pamamahala. Alisin mo ang iyong mga pagkabalisa. Ito ay magpapagaan sa iyo. Magiging payapa ka dahil alam mong ibinigay mo ang lahat sa Kanya. Hindi ka na nag-abala tungkol sa pag-iisip ng lahat sa iyong sarili dahil inilagay mo ang mga ito sa mga kamay ng Diyos. At alam mo kung ano ang magandang bagay tungkol dito. Ito ay ang pagkaalam na ligtas ka sa piling niya, ang pagkaalam na ang iyong buhay ay panatag sa Kanya, na pagtatanto na Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang bagay na hindi ka sigurado ay kasing linaw sa Kanya gaya ng araw. Ikaw ang nag-aalala tungkol sa bukas dahil hindi mo alam kung ano ito para sa iyo. Hindi Siya. Alam Niya kung paano magtatapos ang bukas bago pa man magsimula ang araw na ito. Kaya bakit mag-alala? Bakit panghahawakan ang mga alalahanin at kabalisahan na iyon kung handa ang Diyos na kunin ang mga ito mula sa iyo at sa halip ay bigyan ka ng kapayapaan? Iwanan ang mga alalahanin ngayon. Anyayahan Siya sa bawat sitwasyon at unos na nagpapabalisa sa iyo, tulad ng ginawa ng mga disipulo. Si Jesus ay tumatawid sa kabilang ibayo ng lawa kasama ang Kanyang mga disipulo. Nasa bangka sila at biglang dumating ang isang matinding bagyo. Napakalakas nito na nagsimulang pumasok ang mga alon at halos tangayin ang bangka. Natakot ang mga alagad. Akala siguro nila iyon na ang wakas at mawawalan na sila ng buhay sa bagyong iyon. Ngunit habang nangyayari ito, si Jesus ay natutulog sa bangka. Pagkatapos ay pumunta ang mga disipulo upang gisingin Siya at hiniling na tulungan Niya sila upang hindi sila malunod. Inanyayahan nila Siya sa sitwasyon. Tinawag nila Siya upang mamahala.
Hindi sila nanatili sa ganoong nag-aalala at nakakatakot na kalagayan. Inabot nila si Jesus para humingi ng tulong at sumagot siya. Bumangon siya, sinaway ang bagyo at naging kalmado ang lahat. Ibinalik niya ang kaayusan sa kapaligiran at muling naghari ang kapayapaan. Gagawin niya ito kung aanyayahan mo rin siya sa iyong sitwasyon. Siya ang magdadala ng kaayusan at kapayapaan sa iyong buhay. Dapat mong bitawan ang iyong mga alalahanin at pagkabalisa at tumawag sa Diyos para sa tulong. Numero 3, hayaan ang iyong mga takot. Dapat mong bitawan ang iyong mga takot at abutin ang Kanya para sa tulong. Ang takot ay isang kasangkapan mula sa dyablo upang apihin ka. Nais niyang matakot ka at limitahan ang iyong sarili. Nais niyang panatilihin kang nakulong sa isang posisyon na may ganoong takot. Gusto niyang matakot ka na hindi ka makatawag sa Diyos para sa tulong. Kaya, gagawin niyang mukhang nakakatakot ang mga sitwasyong iyon na maaaring magsimula kang magduda sa iyong sarili at sa Diyos. Hindi mo dapat hayaan na gawin niya iyon sa iyo. Mangyaring huwag hayaang gamitin niya ang kapangyarihang iyon sa iyo. Siya ay tuso at gugustuhing magbenta sa iyo ng kasinungalingan. Upang mapagtagumpayan siya at ang kanyang mga tusong paraan, bitawan ang takot na iyon. Ilagay siya sa kahihiyan sa pamamagitan ng pagpayag sa Diyos na pangasiwaan ang sitwasyon. Sa halip na tumugon ng may takot, tumugon ng may pananampalataya. Ilagay ang iyong tiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sa Kanya. Gayon din, huwag pagdudahan ang Kanyang mga kakayahan sa iyo, gaya ng ginawa ni Gideon. Ang mga Israelita ay lumabag sa utos ng Diyos para sa kanila. Naglingkod sila sa mga Diyos ng mga Amorit pagkatapos niyang utusan sila na huwag maglingkod sa ibang mga Diyos. Pinarusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila sa mga Midianita. Pinahirapan nila sila at sinalakay ang kanilang mga bukirin. Sinira nila ang kanilang mga pananim at alagang hayop at humingi sila ng tulong sa Diyos. Pagkatapos ay pinili ng Diyos si Gideon bilang isa na kanyang gagamitin upang iligtas sila mula sa mga Midianita. Nagpadala siya ng isang anghel upang ihatid ang mensahe sa kanya. Sinabihan si Gideon na gagamitin siya ng Diyos upang iligtas ang Israel. Ngunit tumugon siya na hindi niya ito magagawa dahil siya ang pinakamababa sa kanyang pamilya at ang kanyang pamilya ang pinakamahina. Tiniyak ng Diyos sa kanya na siya ay kasama niya at bibigyan siya ng tagumpay laban sa mga Midianita. Ngunit gayunpaman natatakot si Gideon. Humingi siya ng ilang tanda mula sa Diyos. Naglabas siya ng mga balahibo upang subukin ang kanyang mga salita. Ngunit ang Diyos ay matiyaga. Pinapanatag niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na iyon. Pagkatapos ay sa wakas ay naniwala siya sa Diyos at pinakawalan ang kanyang takot. Tumigil siya sa pagdududa sa mga kakayahan ng Diyos sa kanya. Pinahintulutan niya ang Diyos na gamitin siya para iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Binigyan siya ng Diyos ng tagumpay nang bitawan niya ang kanyang takot. Dapat mo ring bitawan ang iyong takot ngayon at hayaan ang Diyos na isulong ka. Palitan ang takot na iyon ng pananalig sa Kanya upang umasenso sa iyong susunod na antas. Nais ng Diyos na umasenso sa iyong karera. Iwanan ang takot sa kabiguan. Gusto niyang palawakin ang iyong negosyo, kaya bitawan mo ang takot sa pagkabangkarote. Maaaring nabigo ang iba, ngunit tandaan na nasa tabi mo ang Diyos. Numero 4, iwanan ang iyong pangit na pananaw sa iyong sarili. Kailangan mong bitawan ang baluktot na pagtingin mo sa iyong sarili. Hindi iyon ang pananaw ng iyong Ama sa iyo. Kailangan mong simulan na makita ang iyong sarili mula sa kanyang lens. Ikaw ang nakakakita sa iyong sarili bilang maliit, ang Diyos ay hindi. Nakikita kanya bilang kanyang minamahal. Nakikita kanya bilang isang tagumpay at hindi isang kabiguan. Habang nakikita ni Gideon ang kanyang sarili bilang pinakamahina, tinawag siya ng Diyos na isang makapangyarihang mandirigma. Sinasabi ng Hukom 6 oras 11 minuto negatibo 12. Ang anghel ng Panginoon ay dumating at umupo sa ilalim ng ensina sa Ofra na pag-aari ni Diyos na Abezrita,
kung saan ang kanyang anak na si Gideon ay nagigiik ng trigo sa isang pisaan ng ubas upang itago ito sa mga Midianita. Nang ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Gideon, siya sinabi, "Ang Panginoon ay sumasa iyo, makapangyarihang mandirigma." Nang piliin ng Diyos si Moises na siyang mag-aalis sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto, nagkaroon din siya ng maling impresyon sa kanyang sarili. Nakita ng Diyos ang isang sisidlan na gagamitin, ngunit nakita ni Moises ang kanyang sarili bilang walang kakayahan. Nagdahilan pa siya na hindi siya magaling magsalita, na para bang hindi alam ng Diyos iyon bago siya pinili. Sinasabi ng Eksodo 4:10-12. Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Patawarin mo ang iyong lingkod, Panginoon. Ako ay hindi naging mahusay magsalita, ni sa nakaraan o mula nang ikaw ay magsalita sa iyong lingkod. Ako ay mahina sa pagsasalita at dila." Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Sino ang nagbigay sa mga tao ng kanilang mga bibig? Sino ang gumagawa sa kanila na binyi o pipi? Sino ang nagbibigay sa kanila ng paningin o nagpabulag sa kanila? Hindi ba ako, ang Panginoon? Ngayon pumunta ka, tutulungan kitang magsalita at tuturuan kita kung ano ang sasabihin." Nais ng Diyos na palayain ni Moises ang kanyang takot at kawalan ng kapanatagan. Nais niyang palayain niya ang kanyang mababang pagpapahalaga sa sarili. At nang gawin niya ito, ginamit siya ng Diyos ng makapangyarihan para sa kanyang mga tao. Inilipat niya siya mula sa mahiyaing taong iyon, tungo sa isang namumuno sa mga Israelita sa loob ng ilang taon. Inilipat niya siya mula sa isang taong tumakas mula sa Ehipto ilang taon na ang nakalipas, tungo sa isang taong maaaring tumayo at maghatid ng mensahe ng Diyos kay Haring Paraon. Siya ay naging isa sa mga pinakadakilang patriarka ng Biblia. Sumulat pa nga siya ng 5 aklat ng Biblia. Anong pag-unlad ang ginawa sa kanya ng Diyos? Kapag nagsimula kang makakita mula sa kanyang lens, makikita mo ang iyong sarili habang tinawag ka niya. Tinatawag kanyang maharlikang pari at kakaibang bansa. Tinatawag kanya na kanyang pag-aari. Makakatulong din ito sa iyo na makita ang mga sitwasyon ng mas mahusay. Kadalasan, kapag nakatagpo ka ng mga hamon at nakikita mo ang mga ito bilang mga hadlang o mga hadlang, nakikita ng Diyos ang mga ito bilang mga katalista para sa iyong tagumpay. Gusto niyang gamitin ang mga hamong iyon para ihatid ka sa mas matataas na antas ng tagumpay. Kaya, dapat mong bitawan ang iyong pangunawa at tingnan mula sa kanyang pananaw. Halimbawa, nang dumating ang mga Israelita sa gilid ng dagat na pula, nakita nila ito bilang isang balakid, ngunit nakita ito ng Diyos bilang isang daanan. Nakita nila ang isang bagay na magiging sanhi ng kanilang kamatayan, ngunit nakita ng Diyos ang isang pulang karpet na kanilang lakaran. Nang makarating sila sa Jericho at makasalubong ang pader, nakita nila ang isang hadlang at isang hadlang, ngunit nakita ng Diyos ang isang tuntungan. Ginamit niya ang mga pader ng Jericho bilang mga tuntungan sa kanilang lupang pangako. Mula sa sandaling ito, dapat kang magsimulang makakita mula sa pananaw ng Diyos. Kapag nakatagpo ka ng mga hamon, huwag tingnan ang mga ito bilang mga hadlang ngunit bilang mga hakbang sa mga tagumpay. Number 5, let go of your hurts. Ang isa pang bagay na kailangan mong bitawan ay ang iyong mga sakit at sakit. Nasaktan ka na ba ng husto ng ilang mga tao sa nakaraan na hindi mo pa kayang lampasan? Dapat mong malaman na nakikita ka ng iyong Ama. Alam niyang nasasaktan ka. Alam ng Diyos na nagkasala sa iyo ang mga tao, at gusto niyang palayain mo ang mga sakit na iyon. Ayaw niyang kumapit ka sa kanila dahil hindi sila malusog para sa iyo. Ang paghawak ay mananatili ka lamang sa isang lugar. Ang mga sakit na ito ay pumipigil sa iyo mula sa pag-unlad, inaalis nila ang iyong kapayapaan at pahinga ng isip. Nais ng Diyos na palayain mo sila, at ililipat ka niya sa isang lugar ng kapayapaan. Nais niyang pumasok ka sa kanyang kapahingahan. Pinakawalan din ni Joseph ang kanyang nakaraan na masakit din, hindi niya pinag-isipan ang mga naunang pangyayari sa kanyang buhay, sa halip, nanatili siyang tapat sa Diyos. Matapos siyang ipagbili ng kanyang mga kapatid sa Ehipto, naging alipin siya sa bahay ni Potiphar.
Nanatili siya sa Diyos ng Israel at hindi sumang-ayon sa mga kahilingan ng asawa ni Potiphar. Ang kanyang pagtanggi ay nagpunta sa kanya sa bilangguan. Nagpatuloy siya sa paggawa ng mabuti. Doon, nakilala niya ang katiwala at panadero ni Haring Paraon. Pareho silang nanaginip at tinulungan ng Diyos si Joseph na bigyang kahulugan ang mga ito. Hindi nagtagal na ibalik sa palasyo ang katiwala ng kopa. Pagkatapos si Haring Paraon ay nagkaroon ng panaginip na nangangailangan ng interpretasyon. Naalala ng Diyos si Jose at ipinatawag siya ng hari sa palasyo. Binigyang kahulugan niya ang panaginip ng hari at nagmungkahi ng paraan para maalis ang suliranin. Ginawa siyang punong ministro, pangalawa sa utos ng hari. Siya ay sumulong mula sa pagiging lingkod sa bahay ni Potiphar tungo sa pagiging isang mataas na opisyal ng gobyerno sa Ehipto dahil pinabayaan niya ang kanyang nakaraan. Kung hindi niya binitiwan ang masasakit niyang nakaraan, hindi siya magiging mabuti sa lahat ng nakilala niya. Ibinenta siya nang magdala siya ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Ito ay sapat na dahilan upang manatili sa kanyang sarili at huminto sa pagtulong sa sinuman. Ngunit mas mabuti ang ginawa niya at pinasulong siya ng Diyos. Kung patuloy mong pinanghahawakan ang mga sakit at sakit, ang galit ay patuloy na namumuo sa iyo. Pananatilihin mo ang mga pagkakasala at hinanakit sa iyong puso. Ito ay mga hadlang sa iyong kapayapaan. Ang lahat ng ito ay dapat mong palayain upang magkaroon ng kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao. Maaaring kailanganin mong abutin ng malalim at saliksikin ang iyong puso upang mahanap ang mga taong hindi mo napatawad, ang mga bagay na patuloy na nag-aapoy sa iyong galit at hayaan silang umalis. Maaaring kailanganin mo ring patawarin ang iyong sarili. Kung may mga pagkakamali kang nagawa sa nakaraan na pinanghahawakan mo pa, kailangan mong bitawan sila ngayon. Hindi hawak ng Diyos ang mga ito sa iyong ulo. Pinatawad ka na niya sa sandaling ipagtapat mo sa Kanya ang mga kasalanang iyon. Nilinis ka niya ng mahalagang dugo ng Kanyang anak. Ngunit ang dyablo ay maaaring nagpapaalala sa iyo na iniisip mong ang Diyos ay galit pa rin sa iyo. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Bukas ang Kanyang mga bisig, naghihintay na lumapit ka sa Kanya. Alamin ang katotohanan ito ngayon at lumaya mula sa kasinungalingan ng dyablo. Iwanan ang iyong mga nakaraang pagkakamali at yakapin ang pagtubos ng Diyos. Hayaan ang pagkondena sa sarili at tanggapin ang natapos na gawain ni Kristo sa iyong buhay. Nilinis ka niya at ginawa kang katuwiran ng Diyos. Ikaw ay dinala sa kaharian ng liwanag. Hindi ka na kayang hawakan ng kadiliman. Kolosas 1:13 -14 na, sapagkat iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman, at dinala tayo sa kaharian ng anak na kanyang minamahal, na sa kanya'y mayroon tayong pagtubos, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang iyong mga kasalanan ay napatawad na. Patawarin mo ang iyong sarili at bitawan. Numero 5, bitiwan mo ang iyong pride. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat mong bitawan para isulong ka ng Diyos ay ang pagmamataas. Dapat mong bitawan ang pagmamataas sa iyong puso. Kinasusuklaman ng Diyos ang mapagmataas. Kung nakamit mo ang isang tiyak na antas ng tagumpay at mapagmataas, hindi ka dadalhin ng Diyos sa antas na iyon. Ipinahihiwatig ng pagmamataas sa Diyos na ayaw mong lumampas sa kinaroroonan mo. Ang sabi ng Biblia, siya na tapat sa maliit ay tatanggap ng higit pa. Kung ang iyong tugon sa ibinigay sa iyo ng Diyos ngayon ay pagmamataas, hindi ka niya iusad. Maaari mong isipin na maganda ang iyong kalagayan sa kalagayan mo, ngunit may mas dakilang plano pa siya para sa iyo. Ang isa sa mga bagay na magiging kwalipikado sa iyo para sa susunod na antas na gusto mo ay ang pagpapakumbaba. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong bitawan ang pagmamataas sa iyong puso. Nakapatay ito. Nagdudulot din ito ng galit ng Diyos. Iyan ang nangyari kay Haring Uzias. Si Uzias ay naging hari ng Juda noong siya ay 16 na taong gulang at naghari sa loob ng 52 taon. Noong nagsimula siya, gumawa siya ng mabuti sa mata ng Diyos. Ginamit siya ng Diyos upang gumawa ng mga dakilang bagay sa Juda at Jerusalem. Muli niyang itinayo ang kanilang mga bayan at tore, nagpasakop sa Diyos,
at tumanggap ng tagumpay sa lahat ng kanyang ginawa. Umunlad ang lupain sa kanyang panahon. Ngunit pagkatapos niyang maging makapangyarihan, naging proud siya. Hinayaan niyang pumasok sa kanyang ulo ang tagumpay. Pagkatapos siya ay naging hindi tapat sa Diyos, at iyon ay humantong sa kanyang pagbagsak. Pumasok siya sa templo ng Panginoon upang magsunog ng insenso. Hinarap siya ni Azarias at ng iba pang mga saserdote upang bigyan siya ng babala dahil hindi iyon ang nararapat na gawin niya, tungkulin ng mga saserdote na magsunog ng insenso sa templo. Ngunit hindi niya pinakinggan ang mga ito at sa halip ay nagalit. Habang ito ay nangyayari, nagkaroon ng ketong sa kanyang noo. Dali-dali nilang inilabas siya sa templo dahil pinahirapan siya ng Panginoon. Nabuhay siya sa ketong na yon hanggang sa siya ay namatay. Kinailangan niyang tumira sa isang hiwalay na bahay at ipinagbawal sa templo. Hindi niya tinapos ng maayos ang kanyang buhay dahil sa pagmamataas. Sa halip na isulong siya ng Diyos, siya ay nagdurusa. Nakikita mo ba ngayon na tunay na sumisira ang pagmamataas? Hayaan ang pagmamataas na umalis sa iyong puso upang maisulong ka ng Diyos. Numero 6, hayaan ang iyong lakas. Dapat mong bitawan ang iyong mga lakas para isulong ka ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, nakakatulong ito sa iyo na kilalanin na kailangan mo ang Diyos. Kapag nahaharap ka sa mga hamon at nagpasya kang bumitaw at payagan ang Diyos na pumasok, nangangahulugan ito na hinahayaan mo siya na ipaglaban ang iyong mga laban para sa iyo. Nangangahulugan ito na idineklara mo ang laban bilang sa Diyos habang hinihintay mo ang iyong tagumpay. Ang paggawa nito ay nagpapanatili sa iyo ng pahinga. Alam mo na kahit anong laban ang ibigay mo sa Diyos, lalaban siya at mapapasa iyo ang tagumpay. Huwag mong isipin na kaya mong mabuhay ng mag-isa sa iyong buhay dahil kahit ang lakas na iyon ay hindi sa iyo. Ibinigay ito ng Diyos sa iyo. Bakit gusto mong patuloy na harapin ang mga hamong iyon kung mayroon kang isang ama na handang ipaglaban para sa iyo at isulong ka mula sa mga problemang iyon? Ang kailangan mo lang gawin ay bitawan at hayaan siya na pumasok. Ipahayag ang labanan bilang sa Panginoon at panoorin siya na lumaban para sa iyo, tulad ng ginawa ni Josaphat. Noong panahon ng paghahari ni Jehoshaphat bilang hari ng Juda, may ilang bansa na nagsama-sama upang makipagdigma laban sa kanya. Nang matanggap niya ang balitang ito, nagpahayag siya ng pag-aayuno para sa buong Juda at humingi ng tulong sa Panginoon. Sumigaw siya sa Diyos dahil wala siyang kapangyarihang lumaban sa malaking hukbong iyon. Isinuko niya ang laban sa Diyos. Hindi niya inilagay ang kanyang tiwala sa lakas ng hukbo ng Juda, kundi sa Diyos, na maaaring makipaglaban para sa kanila. Narinig siya ng Diyos at nagsalita sa pamamagitan ni Jahaziel na Levita. Tiniyak niya sa kanya na huwag matakot o panghinaan ng loob dahil ipinaglalaban niya ang labanan para sa kanila. Sinabi ng Diyos na hindi nila kailangang makipaglaban at ibibigay niya sa kanila ang pagpapalaya. Sinasabi ng 2 Kronika 20:17. Hindi mo na kailangang lumaban sa laban na ito. Tumayo ka, tumayo ng matatag, at tingnan ang pagliligtas na ibibigay sa iyo ng Panginoon, Juda at Jerusalem. Huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob. Lumabas ka para harapin sila bukas, at sa iyo ang Panginoon. At ito ang ginawa ng Diyos para sa kanila. Pumunta siya sa labanan para sa kanila at binigyan sila ng tagumpay. Hindi man lang nila kinailangang lumaban. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil si Josaphat ay bumitaw at pinahintulutan ang Diyos na mamahala. Hindi siya nagtiwala sa kanyang lakas kundi sa kakayahan ng Diyos na iligtas sila. Matuto mula kay Josaphat ngayon. Ang pagpapaubaya at pagpayag sa Diyos na isulong ka ay palaging magiging mabunga. Kapag binitawan mo ang mga bagay na ito, lumilikha ka ng espasyo para sa Diyos na kumilos ng aktibo sa iyong buhay. Pag-isipan ang mga bagay na ito at gumawa ng mga agarang hakbang upang ayusin ang mga ito. Huwag ipagpaliban ito para bukas. Mula sa sandaling ito, simulan mong pabayaan silang lahat at panoorin kung paano ka isulong ng husto ng Diyos. Habang ginagawa mo ang mahusay na desisyong ito, naway tulungan at gabayan ka ng Panginoon sa pamamagitan nito. Ngayon, manalangin tayo.
Mahal na Diyos, gusto kong magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Salamat sa pagiging sinadya mo sa buhay ko. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa magandang intensyon mo para sa akin. Lagi mong nais ang pinakamahusay para sa akin, at iyon ang nagpapasaya sa aking puso. Salamat sa regalo ng pag-access sa iyo. Salamat sa pagbibigay ng iyong anak upang maging kabayaran para sa aking pagtubos. Salamat sa patuloy mong pag-abot sa akin. Panginoon, nagpapasalamat ako sa salitang iyong ipinadala sa akin. Ang iyong salita ay nagbigay sa akin ng liwanag at pangunawa. Ipinaalam sa akin na gusto ninyo akong isulong. Gusto mong umunlad ang buhay ko at dalhin ako sa susunod na antas ng kadakilaan. Gusto mong labanan ang aking mga laban at bigyan ako ng kapayapaan at kapahingahan. Nagpapasalamat ako sa mga ito at marami pa. Hinihiling ko na tulungan mo akong sundin ang iyong salita. Habang natanggap ko ang salitang ito, tulungan mo akong maging isang tagatupad, hindi isang tagapakinig lamang. Ang salitang ito ay nagbigay sa akin ng maraming tagubilin. Mangyaring bigyan ako ng biyaya na sumunod at sumunod ng naayon. Alam ko kung gaano kahalaga ang aking pagsunod sa lahat ng ito. Tulungan akong makinig at kumilos batay sa narinig ko lang. Ama, tulungan mo akong iwanan ang aking nakaraan. Ang mga pangyayaring iyon ay mula sa nakaraan, at wala akong magagawa para baguhin ang mga iyon. Ayokong patuloy na humawak sa kanila. Gusto ko na silang pakawalan at sa halip ay tumutok sa aking kinabukasan. Alam kong mayroon kang isang pangako para sa akin. Sinasabi sa akin ng iyong salita na kalimutan ang mga dating bagay dahil may ginagawa kang bago para sa akin. Natanggap ko ang salitang ito at sinusunod ko ito. Tulungan mo ako, O Panginoon, na iwanan ang nakaraan dahil alam kong hindi ko na ito mababawi. Please help me to let go of early fears too. Alam kong hinahayaan ko ang aking takot, pag-aalala, at pagkabalisa na pigilan ako ng husto. Gusto ko silang palayain at magtiwala sa iyo sa halip. Ayokong mag-alala tungkol sa mga kawalang katiyakan ng buhay. Tulungan akong magtiwala sa iyong mga plano para sa akin. Tulungan mo akong bumitaw at isuko ang kontrol ng buhay ko sa iyo. Ibinigay ko sa iyo ang pamamahala at isusumite ko ang lahat sa iyo. Panginoon, tulungan mo akong alisin ang pagmamataas sa aking puso. Hinihiling ko na iyong bunutin ang bawat binhi ng pagmamataas sa akin. Alam kong pumapatay at sumisira ang pride. Hindi ko nais na ang iyong galit ay dumating sa akin. Dalangin ko na tulungan mo akong manatiling mapagpakumbaba habang itinataas mo ako. Gusto kong manatiling tapat sa posisyong ito at gusto kong maging kwalipikadong sumulong. Mangyaring huwag hayaang ang aking mga nagawa at tagumpay ay maging sanhi ng aking pagtataksil sa iyo. Ayokong magwakas ang buhay ko tulad ni Uzziah at Nebuchadnezzar. Tulungan mo akong ilatag ang aking mga lakas at kahinaan para sa iyo. Ama, nais kong makita ang aking sarili sa paraang nakikita mo ako. Hindi ko nais na patuloy na makita ang aking sarili bilang isang pagkabigo o isang nasirang bagay. Gusto kong makita ang aking sarili bilang tagumpay na nakikita mo sa akin. Gusto kong ilabas ang sakit ng nakaraan ko. Ayoko nang itago ang mga kasalanang iyon sa puso ko. Binibigat nila ako at inaalis ang aking kapayapaan. Habang nagpasya akong bitawan ang lahat ng mga bagay na ito ngayon, bigyan mo ako ng lakas at karunungan kung paano gawin ang mga ito. Salamat sa palagi mong pakikinig kapag ako ay tumatawag sa iyo. Dalangin ko ang mga panalangin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Binabati kita. Sana ay nabiyayaan ka. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay para makasalo rin sila sa mga pagpapala. Paki-like ang video at mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa ito nagagawa noon. Gayon din, mag-click sa icon ng notification upang ma-access ang higit pang mga video. Pagpalain ka ng Diyos.